Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod bayan. Ngayong araw po ito, meron tayong nabasa sa payagan. Ito'y magandang balita. Sapagkat alam naman natin na because of the global pandemic, yung ating global economic growth, according to experts, will go down and plummet to 32%, according to Congressional Research Service. Stock market uncertainty and business facing unprecedented challenges, many of which won't be known until the peak of the health crisis hits, makes for a suitable time to look at the best places to invest. Alam naman po natin na sa buong mundo ngayon, talagang bagsak ang ekonomiya. Marami ang nag-lockdown, which means na marami ang mga hindi gagalaw. Yung mga tinatawag nating engines of production. Maraming factory ang kuminto. Maraming negosyo ang natigil. Talagang bagsak. Kaya ang sabi rito sa Congressional Research Service, anong mangyayari after? Ano bang mga magandang lugar kung saan pwede nating magnegosyo? Alam niyo po, itong Congressional Research Service World nag-conduct ng 80 bansa sang-ayon sa business and investment environments. Ano ba itong mga kalakaran na kinonsider nila? Corruption, freedom, workforce, investor production or protection, infrastructure, taxes, quality of life, red tape, and technological readiness were among the factors taken into consideration. Lahat daw po yun ay kinonsider nila. Yung halimbawa yung issue ng korupsyon, yung kalayaan, yung mga manggagawa, yung infrastructure, yung buwis, pati na yung quality ng life sa isang bansa. Kinonsider nila yon. At sa 80 bansa na in-examine nila, 10 po ang nakuha nilang bansa na yun ang pinamagandang lugar na pwede mag-invest after the pandemic. Ang number 1 po sa listahan ay Singapore. Number 2 is UK. Number 3 is Poland. Pang-4 po ang Indonesia. And then, ang pang-5 ay India. Ang pang-6 ay Australia. At ang pang-7, ayan, ito ang magandang balita. Pilipinas po ang pang-7 magandang bansa na pwedeng mag-invest ang mga investors. O siguro naman yung mga kritiko, i-consider nyo naman ito, nang mapuri nyo naman kahit papano ang ating bansa. At ito'y dahil sa ginawa ng administrasyon na pagandahin ang ating bayan upang ito'y maging hindi lang bukas, kundi magandang lugar for investment purposes. So, ang Pilipinas ay number 7. Maganda pa number 7. Ang number 8 po ay ang Amerika. At ang number 9 ay Malaysia. Number 10 naman ay ang Czech Republic. Talagang magandang balita ito. Di ba palaging yung mga kritiko natin sinasabi na ang bansa natin ay palubog sapagkat wala raw ginagawa ang administrasyon. Can you imagine, number 7 tayo out of 80 countries, number 7 tayo dun sa bansa na magandang mag-invest. Hindi po ba napakagandang balita yun? Kaya binabati natin ang pamahalaan for
establishing the foundation for a country that is worth investing at. Yan ang katotohanan po dyan. Napunta naman natin yung mga kritisismo na nababasa natin sa pahayagan. Noong isang araw po diyan sa Inquirer na naman. Talaga itong Inquirer. Itong pugad ng ng mga kritisismo laban sa pamahalaan. Sa kolon po ni Solita Winnie Munsod. Marami po siyang sinabi. But, gaya nung binanggit niya na doon, yung kaso ni Senador De Lima kung saan gusto niyang pasamahin. Yun, tinalakay na natin. Meron siyang binabanggit dito yung sa NBI daw, yung inaresto, yung mga nag-post sa Facebook at dinimanda ng citing to sedition. Tinatanong niya, ano bang krimen meron? Tinatanong niya, dapat ba sineryoso natin yung mga nag-post na yun? Should anyone have taken them seriously? Come on, sabi ni Manang Winnie. Where is a habal-habal driver to get 100 million? A public school teacher to get 50 million? Or a housewife to get 75 million pesos? So no one in their right mind should take them seriously. Right? Sabi niya. Besides how influential in terms of public opinion could they have been. Teka muna. Alam po ninyo, like yung posting nung batang high school teacher, nakalagay niya ron, I will give 50 million. Unang-una, at the time that was posted, yung mga nakabasa noon, hindi naman nila alam kung sino yung batang yun. Kung yung ba isang anak ng bilyonaryo, o kaya naman yun ay ginagamit lang ng mga tao na meron silang pera para ibigay. Madali sabi, you cannot just immediately conclude na walang kakayahan yung mga nagpo-post na yon. Pwedeng ginagamit lang sila. So, sa puntong yun, mali na kagad doon si Manang Winnie. Ano pang sabi niya? Pero yun daw mga pulis, hinuli, ganun din ang NBI. And, eto, anong magandang tanong niya. But wait, was it not President Duterte who started the trend of offering money for killing people? Hindi ba si Presidente Duterte ang tanong ni Winnie Munsod? Ang nagsimula ng pauso ng pag-alok ng pera para pumatay ng tao? Even telling them where they aim. Na dapat kung alin ang babarilin. And the latest, for killing people who cause trouble with respect to lockdown rules. Shoot to kill. I will protect you and or I will reward you. O, so bakit hindi nyo inaresto si Presidente Duterte? Yan ang tanong ni Winnie Munsod. And why he hasn't been brought to book for his threats to others? Or his gutter language on becoming of opposition. The president must be above the law. This is authoritarianism. Diktadurya daw po ito. Not down the road, but here and now. Teka, i-analyze nga natin itong kolom na sinulat ng ating whining and grumbling economist na regular na kolumnista dyan sa Inquirer at notorious po ito na anti-Duterte critic and detractor. So sa kanyang kolom, tinatanong niya, bakit daw itong si Presidente hindi idinimanda? Ito raw ay isang diktador.
Anong masasabi natin? And not only are the remarks of Munsod false, hindi totoo. Fallacious pa ito. Walang lohika. At malisyoso rin. Bakit kanyo? Alam po ninyo, since the inception of the Duterte administration, mulat sa pool, nung naupo ang presidente, Munsod has not written anything good about the president despite the glaring accomplishments of the president. Wala, kahit na minsan ito'y sumulat ng maganda. Kahit na kitang-kita naman ng ebidensya, pagdating sa economy, kita nyo nga, pampito tayo dun sa ginawang research among 80 countries na pwede ka mag-invest kung hindi ba magandang ekonomiya natin. Ito ba ay kukonsider? Certainly not. Yung kanyang digmaan sa illegal ng droga, kung gaano karami ang sumuko ng mga drug addicts, marami ang nahuling mga drug pushers, marami ang na-dismantle na faktorya ng droga. Diyan lang sa Muntinlupa, nakita niyo kung paano sinira yon. Marami ang nahuli na mga drogang pumasok dito sa ating bansa. Ano pa? Yung kampanya ni Presidente sa mga terorista, hindi ba sa Marawi tinalo niya yung mga terorista? Yung mga komunista? Ganun din. These are the achievements that earned this president exceptional and consistent trust and satisfaction survey ratings from the Filipino people. Sa laki ng at survey rating na umaabot sa 80% mahigit, ito po ay hindi tiningnan o kinonsider nitong kolumnistang Munsod. Sa halip, she chose to be deaf, nagbingi-bingihan, and blind, nagbulag-bulagan on what the overwhelming majority have seen and felt during the almost 4 years of his presidency. At ito'y malayong-malayo kung ikukumpara mo doon sa kanyang mga iniidolong mag-inang naging presidente. Alam nyo na kung sino tinutukoy natin. Never siyang pumuri except only for once. Kailan yon? Noong December 14, natatandaan nyo, 2019, sumulat po siya sa column niya for lifting 5.9 million people out of poverty between 2015 and 2018. Kung baga, pinupuri niya ang administrasyon dahil yung kahirapan, bumaba daw yung bilang. Natatandaan natin during the press briefing, sinabi natin, suddenly pumupuri ka. Ano? Bakit kaya? And when I told the president about this, ano naging response ni Presidente? That commendation of this columnist earned her a stinging rebuke from the president. Anong sinabi niya? I will quote him. Sabi niya, tell her, I hate being patronized. FKU. Yun. Nabuisit si Presidente. Kasi prior pa dun sa mga papuri niya, doon sa column na yun, marami na siyang mga column na kinikriticize niya si Presidente. Sinasabi niya, ginagamit daw ni Presidente yung kapangyarihan, inabuso raw, to go after yung mga kritiko daw ni Presidente, like si Senador De Lima na nakakulong ngayon. Itong coup-platter na si dating Senador Antonio Trillanes. Yung natanggal na Chief Justice ng Korte Suprema na si Maria Lourdes Sereno. At yung Rappler naman na CEO o Chief Executive Officer na si Maria Ressa. Itong kolumnistang ito, sinasabi niya na every time na may bumabanat kay Presidente,
ang presidente gumaganti by using the powers of the president to go after them. Tingnan natin po yung kanyang mga aligasyon. Fallacious, sabi natin, illogical na, malisyoso pa. Unang-una, sabi niya, hindi ba si Presidente ang nagpauso niyang mag-alok ng pera para pumatay ng tao? Unang-una, si Presidente hindi naman po nag-alok ng pera para patayin kahit sinong tao. Simply for the sake of killing people. Ang inalok niya po ay reward money doon sa mga tao na magbibigay ng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution ng ng mga known criminals, mga suspected drug lords, mga leader ng komunista, mga terorista, at lahat ng mga kalaban ng Estado. And if these persons resist arrest and place the arresting officers in mortal danger, to kill them. Sinasabi ni Presidente, kung itong mga taong binanggit natin kanina ay inaaresto ng mga pulis at sa pag-aresto ang kanilang buhay ay nanganib, abay, sabi ni Presidente, unahan nyo. Alam ka naman kayo magpapauna, kayong mamamatay. And alam po ninyo yung sinasabi ni Presidente, hindi po labag sa batas yun sapagkat yung ating revised penal code, specifically yung Article 11, sinasabing justifying circumstance kung ikaw ay pumatay arising out of self-defense. Kung nanganganib ang buhay mo yung ordinaryong tao pwedeng i-invoke yun, lalo na yung pulis sapagkat they're in the process of enforcing a law. Ang tinutukoy ni kolumnista Monsod ay yung pong televised address kung saan si Presidente nagalok ng 2 milyong piso doon sa makakaturo o makakapatay ng isang NPA commander leading to his arrest. Sabi niya, i-quote natin si Presidente. Sabi niya, if you kill or point where a commander is, tell me, you will have 2 million pesos as long as it's a top commander. Kung may tuturo nyo sa akin, sabi niya, nakapatay kayo. Basta ito ay top commander ng NPA, meron kayong 2 milyong piso. Tapos, in-amplify niya, kaya kitang-kita mo rito kung ano talaga ang tono. At ibig sabihin niya, totohanan to, sabi ni Presidente, kung sino yung makaturo doon sa army o police, o sa pag ikaw ang nagturo o nahuli ang commander na mabigat, may hati ka dyan sa pera, pero alisin kita dyan sa lugar mo. Madali sabi, itatago kita kasi papatayin ka ng mga yan pag tinuro mo. Doon sa column ni Monsod, ini-insinuate niya, parang rating niya sa atin na yung deklarasyon ng Presidente ay labag sa batas at dapat siyang madimanda dahil daw yung offer ng alok ng pera upang patayin si Presidente ay isang krimen. So, yung din ginawa ng mga construction worker at saka yung school teacher at saka yung isang housewife na nag-post ng ganong uri ng alok ng pera para patayin si Presidente na krimen din. O edi, pareho lang yun. Sabi niya. Mali ka, Manang Winnie. Sapagkat yung ginawa ng mga binabanggit mo, yung school teacher, yung construction worker, yung may bahay na nag-post na nag-aalok ng pera para patayin si Presidente, inciting to sedition nga yun. Yun ay pinaliwanag na natin ng isang programa natin. Na under Article 142 in relation to 139, talagang merong inciting to sedition. Sapagkat ikaw ay nanghihikayat
ng puot at galit sa Pangulo ng Bansa, inciting to sedition po yun. Yung mga sinasabi ni Presidente, yung po'y may batayang legal. Ano po ba ang mga batayang legal? Tatandaan niyo yung Presidential Decree 1731. Ito ay inilabas ng nasirang Presidente Ferdinand Marcos noong 1980 o 1980, October 8. Ano ba ang PD 1731? Itong PD 1731, ito'y nagbibigay ng reward, incentive sa mga testigo, mga impormante na magtitestigo o magbibigay ng impormasyon kaugnay sa aktibidad ng isang grupong involved sa commission of crimes against national security o public order or an organized syndicated crime or crime isang grupo o kahit na nga mga individual na miyembro ng grupo. At doon po sa PDing yon, nag-appropriate ng 10 milyong piso na manggagaling sa National Treasury para ibigay na pabuya doon sa mga taong tutulong sa gobyerno upang mahuli ang mga taong nabanggit natin. Meron pa po, yung Republic Act 6981. Ito yung known as the Act Providing a Witness Protection, Security, and Benefit Program, which was enacted by Congress. Bakit to? Upang ma-encourage natin yung mga tao na tumulong sa gobyerno in successfully prosecuting, usigin yung mga tao para bayaran nila yung kanilang mga krimen. Yung pong dalawang batas na yun. Pinalakas po ang efforts ng gobyerno to go against criminals and help in the suppression of crimes. O ang tanong, saan naman galing yung PD 1731 sa Republic Act 6981? Meron bang batayan nun sa saligang batas? Meron po. Ano po ba yun? Article 2, specifically Sections 4 and 5 ng saligang batas. Anong sinasabi? Ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang taong bayan. At doon naman sa Section 5, sinasabi, yung pananatili ng peace and order, yung pagbibigay ng proteksyon sa buhay, kalayaan, at ari-arian, and the promotion of general welfare are essential. Kailangan ito para ma-enjoy ng tao sa isang demokrasya. Now, pag pinagsamahan mo po yun, anong lalabas? Bilang Pangulo ng Bansa at Pangulo ng Pamahalaan, as head of the government, it becomes the paramount duty of the President to serve and to protect the people. Siya ngayon yun. Siyang magsisilbi at bibigyan ng proteksyon ang isang bayan ng Pilipino. And as chief enforcer of the Constitution and the laws of the land, and in order that he can maintain peace and order, bigyan ng proteksyon ang buhay, ang kalayaan at ari-arian ng sambayanan. At upang i-promote ang general welfare, dapat talaga siya maging creative and ingenious, maging malikhain po siya sa paggamit ng mga binigay sa kanyang weapon. Ano bang weapon? Armas na binigay ng mga gumawa ng saligang batas o ng framers of the Constitution. Pati na yung mga binigay na armas ng Kongreso. At yung pong pagbabanta niya at pag-aalok niya ng reward money upang mahuli ang mga kalaban ng Estado is isa lamang yung po sa binabanggit nating armas na binibigay sa kanya ng saligang batas at ng Kongreso. So contrary to the baseless and false claim of columnist Monson, yung pong deklarasyon ng Presidente,
is not authoritarianism o hindi ito isang diktadurya, kung hindi demokratiko, and this is constitutionally sanctioned. Nakalagay po ito sa saligang batas. Yung sinasabi niya, yan si Presidente, hindi, parang above the law na yan. Mali ka na naman dyan, Manang Winnie. By exercising SATS, yan ang tinatawag na presidential duty. Hindi po siya above the law. Kung hindi, he is within the law and precisely enforcing it. Precisamente, kung baga, pinatutupad niya nga yung batas. Isa pa, sinasabi niya, si Presidente nagpauso daw ng pagalok sa pagpatay. Asip, yung pong concept ng pag-aalok para mabigyan mo yung informante na magtuturo doon sa mga kriminal o sa kalaban ng Estado, ay isang pauso lamang. Abay, for the information of the good columnist Munsod, unless she's pretending, parang nagpipretend na hindi niya alam, nagbubulag-bulagan. Hindi naman totoo na si Presidente ang nagpauso nito. Unang-una, ito pong pag-aalok ng reward money. Hindi ito bagong konsepto. Kung hindi, ito'y dates back in the 1st century of the Roman Empire. Yung emperor nun, nagpalabas siya ng isang pahayag, parang notice, na, sabi niya, kung sino makapagturo sa inyo ng itong magnanakaw ng ganito, bibigyan ko ng reward. Hindi lamang niya. Alam po niyo itong ganitong practice. Noong 17th century, tinuturo ng kasaysayan natin, kung magbabasa ng kasaysayan, na nung lumago yung kriminalidad at hindi makakope yung penal system, eto ngayon ang ginawa nilang solusyon, magbigay ng reward money. Kaya nagkakaroon ng mga payag noon, sino magbibigay ng impormasyon, makakahuli nitong pumatay ng taong ito, magnanakaw. Merong pabuya. Yun po ang ginamit nilang sistema upang labanan yung mga dangerous threats to the community o yung mga kriminal na nagbibigay panganib sa kaayusan ng isang komunidad. Ano bang mga modern example nito? Natatandaan po ninyo yung si Saddam Hussein, saka si Bin Laden, si Osama Bin Laden. Hindi po ba yung pamahalaan ng Estados Unidos ay nag-alok ng pabuya, dead or alive? Kung sino ang makakahuli, makakapatay dito kay Saddam Hussein at kay Osama Bin Laden ay makakatanggap ng $25 million. Natatandaan din niyo yung mga, kung nanonood kayo ng mga movies cowboy, di ba? Makalagay ng reward, dead or alive. Yun ang ginagamit talaga. Kaya, sangayon sa saligang batas, at dahil nga doon sa mga binigay sa kanya, kapangyarihan, at armas na magagamit, sa umpisa pa lang ng kanyang panguluhan, natatandaan niyo yung sinabi ni Presidente, kung nakakalimutan kasi paulit-ulit niya sinasabi yun. Sabi niya, we have a society where obedience to the law is really a choice. An option only. Meron daw tayong lipunan kung hindi yun daw pong pagsunod sa batas. Hindi mandatory kung gusto mo lang sundin. Hindi po pwede yan, sabi ni Presidente. Babaguhin natin yan. Kaya, ang sabi niya, mensahe niya, do not destroy my country
because I will kill you. Inulit niya pa, I will kill you. No middle ground. As long as the requirements of law are there, if you try to evade arrest, ito po ang tanda niya, meron palaging kulatilya si Presidente, if you try to evade arrest, kung ikaw ay hindi magpapa-aresto, refuse arrest, ayaw mo magpa-aresto, if you put up a good fight, sabi ni Presidente, kung lalabang ka, o kaya you resist violently, gagamit kang das, dahil ayaw ka magpa-aresto, I will say to the policeman, kill them! Ano bang masama doon? Yun po nga ay justifying circumstance. Pag nanganib ang buhay ng isang pulis sa pagpapatupad ng batas, pwede niya na pong gamitin din ang reasonabling dahas upang ang buhay niya naman ay mailigtas niya at kung kinakailangan na mapatay niya, abay, ang sinasabi ng batas, talagang legal po yun. Kaya, meron tayong mungkahi sa ating kaibigang Winnie Monsod. Siguro po, you should focus your narrative on economy. Sapagkat kayo naman most likely, qualified kayo dyan dahil nagtuturo kayo ng economics. Pero, wag na po kayong pumasok o stray in the field of law of which you are blissfully ignorant. Pansamantala po tayong magbibigay daan sa PTB4 sa isang paalala. Okay. Dito naman po tayo sa isang grupo. Ang pangalan naman ay Hustisya. Sa ngayon po rito, kinundina ng grupong Hustisya, grupo ng mga kaanak o supporter ng mga biktima ng extrajudicial killings, ang gobyerno. Ang pag-alok ni Pangulong Duterte ng pabuyang 2 million sa sino mang makahuli o makapatay sa mga lider ng komunistang grupo. At sinabi niya nitong grupo, yung daw ayuda ay paubos na ng pera ng bayan at hindi nakakayanin, nagkakaroon pa ng second wave of infections, natupag ni Presidente pa ito. Talaga itong grupo to. Kaya na nga rin pinaliwanag na. Alam po ninyo, meron talagang budget para dyan. Iba po yung ginagamit para sa COVID, sa laban ng COVID, na nagbigay na nga ang Kongreso dyan. At meron naman panibago. Iba pa yung pabuya na inaalok ni Presidente. Sinasabi ng grupo ng Hustisya, lubang nakababahala ang asta ng Pangulo na paulit-ulit naglilitanya ng usaping kontra-insurhensiya na walang kaugnayan sa paano mapigil ang pagkalat ng nakamamatay na virus. Ano bang walang kaugnayan? Yang ginagawa ng mga komunistang grupo na ina-ambush nila yung nagbibigay ng relief goods na may mga kasamang medisina yon at pinapatay nila yung mga kasamang mga sundalo. Ano ba tawag mo doon? Di ba sinisira mo yung layunin ng gobyerno na tugunan ang problema
dahil dito sa sakit ng COVID. Kaya kailangan makarating sa taong bayan yung mga ayuda na pinipigilan naman nitong mga armadong komunista. Ano pang sinasabi? Unti-unting nakikita ng mamamayan ng kawalang kakayahan ni Duterte na mag-isip at magdesisyon. Oh, naku, eto ka na naman. Eto nga nakikita na nga natin Nakita mo na nga, number 7 tayo. Doon sa pinili ng mga dalubhasa sa pagtingin sa mga bansa na maaring lugar na mag-invest pagkatapos ng pandemic. Anong sinasabi mo ngayon na walang kakayahan? Kung walang kakayahan to, siguro kung sana tayo pinulot. Mabuti, meron tayong ganitong presidente. Kaya nga ng mga binanggit na natin kanina, daming accomplishments. Di ba? One time, nabanggit ko yata. Nung sinusulat ko yung mga accomplishments ni Presidente, 1 oras, di pa ako tapos. One of these days, sa ating programa, iisa-isahin po natin yon. Para itong mga kritikong ito, kung hindi pa nila alam, marinig nila sa programa natin. Itong, baka kulang 1 oras dito. Pag inisa-isa natin ang lahat ng mga ginawa ng Presidente upang tugunan ang problema sa ekonomiya, problema sa korupsyon, sa kriminalidad, sa terorismo, at sa lahat pang bagay, sa kahirapan. Kung marami yun. Tingnan natin ito kaibigan din natin to ng mga panahon, Satur Ocampo. Satur Ocampo po ay isang kilalang kaliwa o leftist. Ito may column din sa Philippine Star. Noong May 16, ito naman ang banat niya. The coercive power of the state is the dominant characteristic of the Duterte government's response to the COVID-19 crisis. Ano raw? Retired military generals are in charge of managing the lockdown and quarantine measures. The police and military are manning the checkpoints and have made thousands of arrests. Thousands of arrests. Masyado ko naman exaggerated sa tour of alleged lockdown and quarantine violations. Of late, Duterte even ordered the military to help the DSWD headed by a retired general to distribute 8,000 or 5,000 social amelioration aid promised to the poorest families. And then, sabi niya, in his latest weekly televised report to the nation, President Duterte left many people confounded when out of the blue he offered 2 million pesos reward to anyone who can provide information that would lead to the arrest of the top new people's army leaders. So, kinikriticize ni Satur. Yun daw, pagtugon ni Presidente, parang puro militar yata ang sinasabak nito. Hindi ba ilang beses na natin pinaliwanag yan, Satur? Alam mo si Presidente, nakita niya kasi na yung disiplina ng militar kakaiba sa sibilyan. Yung mga sibilyan, pag binigyan mo ng isang direktiba o kautusan, ididibati ka muna bago sumunod. Pero ang disiplina ng mga militar, iba, sinusunod kaagad nila. Basta, isa lamang ang kondisyon sa militar, basta yan ay naayon sa batas. Wala nang mga argumento, sundin kaagad. Immediately, mabilis. Kaya nakita niyo naman, abay kung hindi mga military ang nandyan, chief implementer, si Secretary Galvez, dating general. Yang nandyan naman sa Office of Civil Defense, kung saan ito ngayon ang tumatanggap ng lahat ng mga donasyon at namamahagi ng mga PPEs, lahat ng mga relief goods, si Secretary Delfin Lorenzana, isa ring dating general. Diyan naman sa DILG, sino namumuno? Isa ring general. Si dating General Ed Anyo,
At marami pa pong ibang general. Kaya maayos, tingnan niyo yung sa Boracay. Sino ba ang namuno doon? Di ba isang general? Nalinis niya ang Boracay na sinasabing imposible, hindi malilinis ang Boracay. Yun. Inassign niya isang general, Secretary Roy, si Matu, katulong si isa pang general, Secretary Ed Anyo at isang sibilyan, Secretary Berna Puyat, o hindi man naayos ang Boracay. At yung Rojas Boulevard, malapit na rin maayos yung karagatan doon sa tapat. Yun ang dahilan, kaibigang Satur, kung bakit si Presidente ay pinipili yung mga disiplinadong dating militar sapagkat sila maayos na at sa totoo lang, kung sa korupsyon ang pag-uusapan, bihirang-bihira ma-involve ang isang militar kung ikukumpara mo sa mga sibilyan. At yun namang sa pag-alok ng reward, yun inapaliwanag na natin kanina. Siguro i-reply mo na lang kasamang sa tour kung ano sagot natin doon. Ano naman tong nabasa natin isa? Rappler. Nag-editorial ng Rappler. Sabi niya, subukan mong sumilip sa mga kalye at lansangan. Mukha ba tayong bansa ng mga pasaway? Sa katunayan, nag-uumapaw ang ebidensyang sumusunod ang 99% ng mga Pilipino sa lockdown. Magkalinuan tayo, hindi naman tinutukoy ang pagkakamali o init ng ulo ng ilang pulis. Ang tinutukoy namin ay ang institusyonal na pamana ng Oplan Tukhang. Ang karahasang nagmula sa gyera laban sa droga at itinutuloy sa pagpapatupad ng lockdown. Teka muna, ano mong nirereklamo naman itong Rappler? alam mo, Rappler, ang pagpapatupad ng IATF policies na inaprubahan ni Presidente, yung mga quarantine rules, talagang dapat mga pulis sa tulong ng Army, sapagkat ang mga Pilipino, tanggapin man natin o hindi, talaga marami sa atin ang pasaway. Kailangan talagang stricto ang pagpapatupad. Kaya talagang yung mga checkpoints, sila ay maingat at magalang naman sila. Palagi akong dumaraan sa checkpoints Hindi naman nila ako nakikilala. Tinitingnan ko naman mga galaw nila sa ibang dumaraan sa kanila. Magagalang sila Ibig sabihin, yung kung ano mang merong tinatawag na abuso, bihirang-bihira yun. Saka hindi pinapalampas ni Presidente yun. By the way, pag-uusapan yung quarantine rules. Gusto nating bigyang papuri itong si Tessie C. Coson, nagmamayari ng maraming malls. Sapagkat marami tayong nakitang pictures, video doon sa mga mall niya, ay talaga namang pinaiiral ang protocol sa loob ng mall ni Tessie C. Coson. Yung 2 metro, makikita mo yun sa picture lang Yung meron pa silang disinfectant. Pag pumasok ka, meron pa silang tinitingnan kung meron kang sakit. Kung baga, ito yung may-ari na responsable at marunong makisama sa pamahalaan. Hindi kagaya ng mga may-ari yata dyan sa Cavite. Pinatigil ni Governor Rimulya, pinahinto. Sapagkat nakita niya ang paglabag, hindi sinusunod yung physical safe distancing. Hindi pa yata naglalagay ng face mask yung iba. Ay talagang magkakaroon tayo ng second wave. Alam po ninyo, yung sakit na virus, hindi ho mawawala yan. Kaya the only way is for us to really be conscious. Para na tayong sirang plaka na paulit-ulit. Pero
Pareho rin nung presidente ng Singapore, iba-iba pang mga presidente. Paulit-ulit din nating sinasabi, kaya rin ni presidente. We have to observe the protocols. Meron ngang nag-text sa atin, pwede raw ba na pakiusapan natin ng IATF na yun daw pong backrider na asawa sa isang motorsiklo payagan kasi doon naman daw sa loob ng bahay. Lagi naman sila magkakadikit pa raw sa pagtulog. Alam niyo yung nag-text sa akin kung sabi na sermonan pa ako. Sabi ko, kung inaakala mo na yung protocols ay sa labas lang ng bahay, mali ka. Sapagkat sa bahay lang namin, kami po ni Dr. Panelo ay hiwalay matulog sa magkahiwalay na kama. Sa bahay, 3 o 4 kami. May 2 doktor doon. Yung isa meron kaming kasambahay, meron pang driver. Yung isang driver, nagkakawarantin pa. Maniniwala ba kayo, hindi kami kumakain ng sabay-sabay? Kung kumain man kami ng sabay-sabay, magkakahiwalay kami ng mesa. Talagang we observe the protocols, 2 metro ang layo. At nakamas pa kami sa loob ng bahay. Sapagkat, kailangan kasi nga i-assume natin, pagpalagay na natin, na baka ang isa sa atin, merong dalang sakit. Makakahawa tayo sa kasama natin sa bahay. O sila, baka meron, hahawaan tayo. Kaya yung sinasabing, mag-asawa naman, ay hindi, dapat nga. Kayo ang una na magpapatupad niyan. Kaya tama yun, kasi pag ikaw ay nandun sa likod ng motorsiklo, hindi ang lapit mo. Paano kung meron ng isa sa inyo o hindi nagkahawa na kayo? Bigyan muna po natin ng konting patalastas ang ating istasyon PTV4. Okay, we're back. Tingnan natin tong editorial ng Inquirer. Inquirer na naman. Talaga itong Inquirer. Nagigituloy paborito natin kasi wala naman tong ginawa. Kahit minsan yata, wala pa akong nabasang editorial na papuri nito sa administrasyon. On March 13, sabi ng Inquirer editorial, the Department of Health, which was then being roundly criticized for its flaccid response to the COVID-19 pandemic, announced that it had bought from China 1 million sets of personal protective equipments. Ito po yung binanggit natin nung isang programa natin kung saan humirit kaagad na banata nitong si Secretary Galvez dahil daw meron 20 billion pesos para sa 3 million na PPEs ay hindi naman po totoo. Sapagkat actually, yung 20 billion is designed to be spent for 11 million PPEs. Itong editorial, binibira na kagad si Secretary Galvez. Dahil nung sinuma daw nila, nung dinivide nila yung 20 billion, divided by 11, lumalabas 6,500 plus ang bawat PPE. Pero hindi naman totoo yun dahil gaya ng pinaliwanag na natin, 11 million PPEs na kumpleto. At talaga pong maniwala kayo hindi, kailangan talaga natin ng PPE. Yun nga pong binibigay nila William Gatchalian, nila James Gaisano, nila Michael Spiotti, nila Winnie Fong Chi Yang,
ng Philippine Kipaw Cultural Association ng mga PPEs. Akala natin, pag nagbibigay tayo ng libo-libong face mask o daan-daan na PPEs, yung protective gowns, sobra-sobra na. Hindi pala. Isang araw, 500 na gagamit nila eh. So, kailangan talaga na mag-stock po tayo. Kailangan po natin ng marami kasi hindi natin alam kung kailan matitigil to. Mabuti nang palaging meron dyan para yung health system natin ma-absorb yung mga magkakaroon ng sakit. Ang punto lang natin dito sa mga kritiko, lalo na itong inquirer, bago naman kayo bumira, i-validate nyo muna kung totoo o hindi yung narinig nyo. Ano pa ba? Meron pa akong nakita dito isa. Let me see. Rosario Garciliano ng Philippine Daily Inquirer. Inquirer na naman. Talaga, top-notcher. Ano sabi niya? Are the palace best and brightest in on this? Are they seeing these SAP news clips depicting how things are going on the ground? Ano ba nirereklamo nito? Nirereklamo naman ito. Yun daw pong pagbibigay ng SAP, Social Amelioration Program, na marami daw nagrereklamo. Ang iba, complaining about the line, hindi nasusunod. Ang iba naman, wala sa listahan. Ito po yung tinalakay na natin. Paulit-ulit na rin natin sinasabi na yung mga wala sa listahan na hindi nakatanggap, meron pong presupwesto na ron, may budget na for that. At yun ay mabibigyan din. At yun namang pagpapairal ng safe distancing, nagawa na rin ng paraan yun. Kasi one time, like in Antipolo, sa isang barangay, noong magdi-distribute sila sa isang lugar, o di syempre nagdagsaan, ilang libo yon, ay talagang hindi masusunod ng safe distancing doon sa dami ng tao. So ang ginawa nung Mayor Inares, pinatigil niya. Ang ginawa niya, gumawa siya ng 3 lugar kung saan ibibigay yung mga SAP. Di naging matino. Ito naman po lahat ng yan nagagawa ng paraan. Pag nakita natin may kamalian, binibigyan ka agad ng remedyo ng mga LGUs natin. Meron po akong nabasa, isang kolumnista ng Daily Inquirer. Mukhang exception to the rule ito. Si F. Shunil Jose. Kung hindi ako nagkakamali, national artist ba si Shunil Jose? Isang sikat po itong writer. At siya po ay 95 years old na. Ito po ay hindi naman siya sa gobyerno, hindi rin siya panig sa mga pribadong korporasyon. So, masasabi natin, objective ito. Walang pinapanigan ito. Nabasa lang natin kanina at gusto ko pong basahin sa inyo yung sinabi niya. Without making any comment, kayo na ang magbigay ng komentaryo. Ano po ba sabi niya? Ang title niya The Oligarchy and ABS-CBN Don't Give Them Your Balls. Basically, the holders of this vast capital, the oligarchy, had no sense of responsibility, no love for this country which they had exploited. The Lopezes are a major part of it, the tip of the iceberg, so huge but unseen, like the iceberg that sunk the Titanic. Sinasabi niya po daw, yung mga oligarko, yung may hawak ng kayamanan sa ating bansa. Walang sense of responsibility, walang pagmamahal sa bayan na matagal na nilang ginagamit
para sa kanilang sariling kapakanan. All too often, ang sabi ni Chanel Jose, we are lulled into acquiescence, if not apathy, by the seductive allure of slogans of universal abstractions like freedom and the gloss and glitter of instruments like ABS-CBN. Kadalasan daw po, tayo'y nasisilaw sa mga tawag niya slogans of universal abstractions. Kagaya daw nung kalayaan, pati yung kumikinang na instrumentong ginagamit ng ABS-CBN. Ano ba yun? Ito yung entertainment na tinatawag. Pure entertainment. Sabi niya, ang kasaysayan natin ay punong-puno. History is full of similar, even analogous examples. When the ancient Romans were restive, nung panahon daw po ang mga Romans ay restless. Ang ginagawa naman ng mga puno, sila Caesar, nagbibigay ng mga parada at mga sirkos. Kaya ito daw, freedom, sinasabi ni Chanel Jose, it is the camouflage of the true nature of ABS-CBN, just like the sea that hides the iceberg. Freedom is also the sugar coating that attracts libertarians, sincere believers in human rights, who have no time to look deeper beyond the glossy surface. Palagi daw ginagamit itong freedom na sinasabi. Pero sa totoo lang, ang sinasabi ni Chanel Jose, listen, ito raw. The real issue with ABS-CBN and its owners is not press freedom, hindi raw kalayaan ng pamamayag. It is money, politics, and power. Ang tunay na issue daw ay pera, politika, at kapangyarihan. How power is acquired, kung paano nakukuha ang kapangyarihan. How it is abused, kung paano ito'y naabuso. At maintain o pinanatili. And most of all, how it obstructs this country's economic and democratic development. If allowed to continue, it will now return the billions it owes to the government. Kung paano raw po, ito'y nagiging sagabal sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng ating demokrasya. Pag ito'y pinabayaan daw natin, masisira talaga tayo. At kung ito naman ay mahinto natin, siguro babalik na raw ang pera sa gobyerno. The Lopezes are not alone. They are, however, the most visible tip of the iceberg. But if the Lopez Empire can be toppled, then it should not be difficult to do the same with the others. The revolution then shall have begun. Ito raw ang conclusion niya. As I said, we will not make any comment. We will leave it to the readers and to the viewers to reach their own conclusions. Ang sabi niya, ABS-CBN is not crucial to this nation's survival, nor does its closure mark the end of press freedom. Yung ABS-CBN daw po ay hindi crucial sa survival ng ating bansa. At hindi raw matatapos ang press freedom kung ito ay masasarado. Sapagkat daw, hundreds of television and radio stations and broadsheets will continue to purvey news and views. Napakarami daw ng mga radyo at telebisyon at mga dyaryo ang patuloy pa rin magbibigay ng impormasyon at ng mga balita. And there is the omnipresent social media. At nariyan daw yung social media. Nakita niyo naman ang social media. Isang kibot mo lang sa social media na. Which is wide open to both idiot and intellectual. Bukas daw ito sa lahat ng mga matatalino at sa hindi rin matatalino. In fact, the removal of this media giant will contribute to the leveling of the playing field and the strengthening of democracy. Yung pagtatanggal daw nitong ABS-CBN, sa ngayon dito sa column ni Chanel Jose, ay magdadagdag upang magkaroon ng pantay na pantay sa labanan
at ito rin magpapalakas sa ating demokrasya. For many of us who cannot think of the future and those minds are focused only as far as the next election, remember this, ito raw po ang tanda natin, si Marcos, si Duterte, they are minor incidents in our history. Kung mga footnotes lamang yan ng ating kasaysayan. Pero daw yung mga oligarchic families, yung mga mayayaman na may hawak ng kapangyarihan ng ekonomiya at ng yaman ng bayan ay mananatili at sila ay hanggang may gobyerno ay naririyan hanggang siya ay palitan ng kanilang mga tagapagmana. And they will continue to exploit our country. At gagamitin nila ang kayamanan ng bansa. Lahat ay gagamitin nila ang kanilang pera, kapangyarihan, upang manatili sila sa tuktok ng tagumpay ng kayamanan. The struggle to create a just and sovereign nation transcends these politicians and their oligarch allies. Yan daw pong pakikibaka natin upang lumika ng katarungan at magkaroon ng tunay na soberentiya o kasarilan ng bansa. Ito'y lampas dito sa mga politiko at mga kakampi, kasama, kaalyado ng mga oligarchs o ng mga mayayaman. Sino raw ba ang kalaban natin? Sabi ni Sionel Jose, the Filipino oligarchy is our entrenched enemy. Itong mga mayayamang mga Pilipino, sila ang tunay na kalaban. Not I, hindi ako, sabi niya, or those like me, nakagaya ko, who see and know the truth, na nakakaalam at nakakakita ng katotohanan. I've tried to be honest with myself. Sinubukan niya raw na maging tapat sa sarili niya. I know I am expendable. Hindi naman ako importante, sabi niya. But not as much as the peasant who produces our food. Hindi kagaya ng mga magsasaka na lumilikha ng ating mga kakainin. I have to distance myself from self-righteousness knowing I can be wrong. Hindi naman sa ako'y nagmamagaling o ako na ang pinakamagaling sapagkat maaaring ako'y mali, sabi ni Lilo Jose. I do not profit from telling the truth. Hindi naman ako nakikinabang sa pagsabi ng katotohanan. Sabi niya, I am reviled instead. Most likely, maraming bumabanat sa akin. Sabi niya, listen, pakinig kayo, sabi niya. All of you who resent me and wish me ill, yung mga ayaw sa akin, yung mga galit sa akin, o nagwi-wish na ako'y magkasakit. I have nothing precious. Wala akong kayamanan. Wala akong kahirapan na maaaring mawala sa akin. Kung hindi ang aking buhay lamang, only this life, and the little of it that's left, at kung anumang maliit na bagay pang natitira sa buhay ko, nagagamitin ko para sa pagsulat. Yan po ang salita ni Sionel Jose, and we will leave your conclusions to that article. Ito po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod bayan, nagsasabing magmahalan tayo.